Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rival Saga Chapter 8. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Bata pa tayo noon, Hanemichi. Akala ko alam ko na ang gusto ko. Pero habang tumatagal, habang pinapanood kita sa bawat ensayo, sa bawat pagbuti mo, sa bawat sakripisyong ginagawa mo, doon ko na-realize kung gaano kita hinahangahan. Ha? Hinahangaan? Oo, hindi lang basta admiration. Hindi lang dahil sa tapang mo, pero dahil sa puso mo, sa paraan mong magmahal, magsakripisyo, kahit hindi mo na ako ang kinakausap mo. Hindi mo ako pinapahiya, hindi ka na nagalit, umurong ka lang. At iyon ang pinakamasakit sa akin. Napayo ko si Sakuragi. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang ito mula kay Haruko. Ang Harukong matagal niyang minahal. Ang Harukong dahilan kung bakit siya nagpursige kahit hindi siya kasing galing ng iba. Haruko, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang dahilan ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Haruko at sa unang pagkakataon, inilagay niya ang kamay niya sa kamay ni Sakuragi. Walang alinlangan, walang pag-aalinlangan at puno ng katapatan. Hindi ko na hahayaan na mawala tayo ulit ng connection. Dahil, Hanemichi, ikaw lang ang gusto ko. Matagal na. Napalingon si Sakuragi. Sa mga mata niya ay may pamumuo ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas narinig na niya ang pinakamatamis na kumpirmasyon. Pwedeng yakapin kita? Bakit hindi pa? Sa gitna ng liwanag ng gathering hall, habang patuloy ang selebrasyon ng lahat, tahimik na bumalot ang yakap ng dalawa, punong-puno ng katotohanan, tapang at paghihilom ng puso. Walang ibang nakapansin, pero sa sandaling iyon, alam ni Sakuragi, sa wakas, panalo na siya, hindi lang sa court, kundi sa puso ng taong mahal niya. Habang patuloy ang kasiyahan sa loob ng gathering hall, dahan-dahang lumabas si Vince upang magpahangin. Hawak-hawak pa niya ang isang malamig na bote ng juice at naglalakad siya sa paligid ng biranda. Tahimik, relax at ninanamnam ang simoy ng hangin ng gabi. Subalit, may narinig siyang pabulong na usapan sa di kalayuan. Lumapit siya ng konti at nanatiling nakatago sa likod ng malaking haligi ng hall. Doon niya nakita sina Sakuragi at Haruko. Nakaupo, magkatabi, tahimik na nag-uusap at kasalukuyang yakap ang isa't isa. Hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya ang tagpo na puno ng emosyon at katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang mas sensitibong bahagi ni Sakuragi. Hindi ang maingay, mayabang, o barumbadong player, kundi ang Sakuraging marunong masaktan, magmahal. Si Haruko at si Sakuragi. Hindi ko inasahan to, pero parang tama lang talaga no. Huminga ng malalim si Vince. Hindi niya alam kung narinig siya. Ngunit saglit siyang napatingin sa langit na parabang nagpapasalamat sa pagkakataong iyon na masaksihan ang isang tahimik pero makapangyarihang tagpo sa pagitan ng dalawang pusong nagkatagpo sa wakas. Bumalik siya sa loob ng hall.
Walang imik. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang nakita. Para sa kanya, sapat nang malaman niya at igalang ang pribadong sandali ng 2 taong matagal nang naghintay ng pagkakataong iyon. Oy bro, saan ka galing? Nagpahangin lang. Ang ganda ng gabi. Tara dito, may bagong inihaw si Jaden. Umupo si Vince kasama ang mga kaibigan at habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang lahat, alam niyang may isang bagay na mahalaga ang nangyari ngayong gabi. Isang koneksyon, isang pag-amin, isang simula ng panibagong yugto. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong kupunan ng Bagong Pag-asa, Pilipinas. At sa sulok ng kanyang isipan, tahimik siyang nagdasal para kina Sakuragi at Taroko na sana sa pagpasok ng bagong laban sa court at sa buhay, manatili silang matatag na magkasama. Ilang sandali lamang ang lumipas matapos ang tahimik ngunit makapangyarihang tagpo ni Sakuragi at Haruko sa labas ng gathering hall. Habang abala pa rin ang lahat sa kasiyahan sa loob, may mga nagtatawanan, may ilan pa ring naglalaro ng mini basketball at ang iba nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa training. Biglang bumukas ang pinto ng hall. Lumingon ang karamihan at doon nila nakita sina Sakuragi at Haruko. Magkahawak kamay. Tahimik ang unang reaksyon. Parang isang eksenang lumulutang sa pagitan ng ingay ng kasiyahan at katahimikan ng pag-amin. Nakatulala ang ilan. Nagulat ang iba. Ngunit hindi na rin ito ikinagulat ni Vince. Natahimik lang nang nakangiti sa sulok habang hawak pa rin ang bote ng juice. Uy! Uy! Ano to? May bagong love team na ba rito? Akala ko ba masungit to si Haruko? Parang lambing ha. Aminin mo, nakakakilig. Pero, hindi natin sila dapat kulitin. Mukhang seryoso yan. Hindi nagsalita sina Sakuragi at Haruko. Tahimik lang silang lumapit sa mesa. Walang halong arte o pakitang tao. Isang simpleng hawak ng kamay na nagsasabing, narito na ako. Umupo sila sa tabi ni Danny at Vince. Hindi na kumibo si Sakuragi. Pero ramdam ng lahat ang kakaibang aura na dala ng dalawa. Pasensya na kung naging awkward kanina. Walang problema bro. Lahat tayo may sarili nating laban. Salamat sa pagrespeto sa amin. Walang anuman. Basta kung masaya ka, masaya rin kami. Lumipas ang ilang minuto. Muli nang nagpatuloy ang kasiyahan. Tumugtog ang isang upbeat music sa background mula sa dalang speaker ni Jaden. At lahat ay muling nagbalik sa mood ng salo-salo. Pero para kay Sakuragi, iyon ang unang gabi na ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa bagong yugto ng buhay niya bilang collegiate player, naging magaan ang kanyang dibdib. Hindi na siya nagpapanggap na matapang. Hindi na niya kailangang itago ang sakit o selos sa nakaraan. Lahat ay napalitan ng katiyakan dahil narito na si Haruko sa tabi niya. Salamat kasi hindi ka na umiiwas. Salamat din kasi ikaw ang lumapit. Sa gitna ng mga tawanan at kwentuhan, tahimik na nagsimula ang panibagong kabanata sa pagitan nina Sakuragi at Haruko. Hindi na bilang simpleng magkaibigan, kundi bilang dalawang pusong muling nagtagpo sa gitna ng isang team na tila pamilya na rin ang turing sa isa't isa. At habang sa gabi ay unti-unting lumalalim, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng Bagong Pag-asa, Pilipinas. Hindi lang sa laro, kundi sa tiwala,
paggalang at pagmamahal. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!